So mga kababayan, meron akong gustong ipapanood sa inyo eh. Reaction na lang natin to ah. Galing SMNA to eh. Galing SMNA po tong video po na to ah. Alam nyo, double standard talaga itong mga DDS eh. Sila rin mismo hindi sila marunong mag-analyze kung ano ba nangyayari sa Pilipinas at saka sa political dynamics nga po, no, dito po sa atin, no. Pero itong yung part ng speech ni Baste. Hindi yan. Sorry, hindi yan. Ito. Natin ang mainstream media. Yan ang pinakamalaking, pero wala naman din maniwala na sa kanila ngayon. Actually, if you are biased ka towards the article or the headline, you will support that headline. Yung traditionally, sanay kasi yung Pilipino na, or yung, not really the Filipinos only, but the entire world, they look up to the mainstream media kasi yun yung... Ang gulo eh, no? Simula pala ng ang gulo eh, no? Ano ba gusto mong palabasin dito? So mga kababayan, no, ewan ko kung anong narrative nito kasi putol-putol yung video eh. So ano bang gusto mong palabasin dito ni Baste? Na yung nangyari sa Bataan, yung event sa Bataan, kung nandun si Presidente Bongbong Marcos, kasabwat ang mainstream media doon sa Pandaraya. Di ba? Yun ba yun? Kasi di ba meron silang pinagkakalat ngayon na si PBBM daw po patay na. Di ba? Tapos kasabot daw po yung mainstream media doon po sa Bataan na merong event na ang totoo talaga wala ang presidente. Ang nandun lang is wala. No? Tinapal lang daw po si PBBM gamit yung AI. So, parang tinatanggalan nila ng credibility yung mainstream media. Alam niyo ako, naniniwala naman ako na may mga media talagang bias eh. Meron talaga. Minsan nahalata ako yan eh. Si Corina Sanchez, nakita natin yung bias si Corina Sanchez. Si Karen Davila, nakita natin. Pero, syempre, kung tayo matalino, alam naman po natin kung paano yung mga bagay na tatanggapin natin sa hindi. Di ba? So ngayon, ito, sinasabi ni Baste, no, na hindi daw nila hawak ang mainstream media. In the first place, mga kababayan, ito po yung narrative talaga ng DDS. Kalaban nila ang mainstream media. Totoo yan eh. Ayan ang narrative ng DDS, mga kababayan. Ayan po yung pangit na tinuro ni Digong sa mga follower niya. In the first place, mga streetways, no, na kaming mga vlogger, kumukuha rin kami ng balita namin, ng content namin sa mainstream media. Ako minsan nagra-rally ako. Sumasama ako sa rally para may content ako. Hindi naman po palaging may rally. O di ba? Pag walang rally, so sa mainstream media kami kumukuha ng balita. Ganon din po yung mga DDS vlogger. Mainstream media din po sila kumukuha ng balita nila. Sibol Sumangil ba? Ma-search ko nga yan. Ko alam yun ah. Na-continue, sige. Historically, yun talaga yung ginagamit na source of information. But we all know na it can be manipulated. And it is, now, it is very well manipulated by... No, I do not blame them. May iba lang talaga na talagang rabid na anti-Duterte na mga tulad ng Rappler. Pero yung iba kasi talaga, wala yan. Matatakot talaga yan sa gobyerno. Kasi yung gobyerno, yung negosyo mo, lalapitan ka lang. Ang gobyerno. Tama ba makarinig ko gobyerno? Tama ba makarinig ko, puta na, gobyerno? Tama ba? Pero yung iba kasi talaga, wala yan. Matatakot talaga yan sa gobyerno. Kasi gobyerno ba? Tama ba? Gobyerno? Kasi talaga, wala yan. Matatakot talaga yan sa gobyerno. Word of the day, gobyerno. Gobyerno ang putya. Walang yan oh. Kasi yung gobyerno, yung negosyo mo, lalapitan ka lang yan. Lalapitan ka lang ng BIR, ng ipapasarado ka, takutin ka. Parang ginawa nila sa ABS-CBN. Di ba? Parang ginawa nila sa ABS-CBN gano'n. Oh. Actually, no? Hindi. Actually, ako isa rin ako sa mga 2022 ba yon, no? Isa rin ako sa mga vlogger na
gustong ipasara yung ABS-CBN ng mga panahon na yon. Kasi matagal na akong galit dyan sa ABS-CBN na yan di ba? No, pero eventually, well, bias naman talaga sila, di ba? Bias reporting is bias reporting talaga yan. No? Pero ang tanong dito, no, nagrereklamo si Basti Duterte tungkol sa mainstream media na anti-Duterte daw. In the first place, yung nirereklamo niya, ginawa rin ng tatay niya. Ginawa ng tatay niya yan Di ba pinasarado niya yung ABS-CBN? Dahil anti-Duterte daw? O pinasarado niya yan ingot lang itong mga taga-ABS-CBN, lumaban Hindi, honest lang mga kababayan. No? Alam naman po na talaga natin na walang kawala ang ABS-CBN talaga noong panahon na yun. Wala silang kawala doon. Kahit anong gawin nila doon, talagang mapapasarado sila. Talagang napag-initan talaga sila ni Digong. Pero dito nga po sa nireklamo ni Baste na hindi raw nila kakampi yung mainstream media in the first place, di ba? Ginawa nyo rin naman yun. Pinasarado nyo rin naman yung mainstream media dati. Alam mo, napaka-hypocrite to no? Nireklamo niya, ginawa din ng tatay niya. Lalapitan ka na ng BIR, ng ipapasarado ka, takutin ka. I know this because a lot of individuals in Davao, businessmen, were even afraid to come near me. Kasi pag manalaman ng administrasyon na yan, ni Bangag, ika-cut off, pahihirapan, gamitin yun. The bureaucracies of the government have been weaponized by this administration. Tingnan mo, di ba? Bintangero pa to. Bintangero ka. No, dapat pag ganun klase yung mga bintang, dapat may evidence. Tingnan ninyo. Ngayon nakikita ngayon natin, di ba, na, for example, yung Billionaire News Channel, magaling gumawa ng balita yan. Pero ando siya Trixie Cruz Angeles. Di ba, may mga DDS silang ini-invite doon na ang content nila, ng topic nila, pinitira po nila yung gobyerno ni Presidente Bongbong Marcos. Ang tanong dito, hinaras ba yung Billionaire News Channel? Di naman, di ba? Di naman. Minsan ABS-CBN, minsan tumitira po yan sa presidente. Hinaras ba yung ABS-CBN? Wala rin. Rappler pala. Rappler. Yung Rappler hanggang ngayon mga kababayan, anti-Marcos pa rin. Bumabanat pa rin po kay PBBM yan. Pero may ginawa ba yung admin na to para harasin yung Rappler? Bintang mo na naman yan, Basti Ang alam namin mga kababayan, yung talagang pinakailaman ng mainstream media, tatay mo. Ang nagpasarado talaga ng mainstream media, tatay niya. Ako agree ako. Honestly, ako gusto ko yun Kasi ayoko sa ABS-CBN, pero kung makikinabang naman si Digong, parang ayoko na rin. Isa pa. Bukod kay Karen Davila. Si Karen Davila kasi minsan na-invite sa mga event ni Marcos Si Taba. Sorry for the body shaming. Sorry. Si Jessica Soho. Si Jessica Soho, mga kababayan, sobrang anti-Marcos nun. Pero by the way, hindi naman niya pinapakita sa mga reporting niya. Di ba? Pero anti-Marcos din po si Jessica Soho. Nireklamo nga ni PBBM yan Sabi ni Presidente Bongbong Marcos, di ba, noong eleksyon, 2022, sabi niya, na ako ayoko pumunta sa invitation ng GMA News. GMA News, di ba, GMA News? Kasi anti-Marcos yung mga yan. Especially kay Jessica Soho nga. So dito di ba? Ito sinasabi natin No? Na kung ako DDS ako, di ba? Kung DDS po ako, for example, DDS ako pag narinig ko itong sinabi ito ni Basti Duterte, ang unang papasok sa utak ko, teka lang, Inireklamo mo, ginawa ng tatay mo yun. Pangaharap sa mainstream media. Anong nireklamo mo dyan? Yun nga lang, wala naman pong matalinong DDS. Hindi nila maiisip yan na puta, binubullshit lang tayo ni Baste Diba reklamo ni Baste? Mainstream media daw, kalaban nila. Tapos hinaharas daw po ni PBBM. Ano ba talaga? Hindi, ang gulo na narrative pala, no?
Sabi ni Baste, ang mainstream media hindi nila kakampi. Pero ngayon daw, kapag may binabalita na anti-Marcos, pinapasarado daw po ni Bangag. Inaaras daw po ni Bangag. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Ano ba talaga narrative mo? O nga palang, ang gulo na narrative pala. Well, kung nakikita nyo na anti-Duterte ang mainstream media at anti-Marcos ang mainstream media, well, baka nasa neutral grounds po yung mainstream media. Baka lang. Diba? Pero, ang gulo ni Baste, ang gulo. Pantanga. Sorry, pantanga. John. So intindihin na natin yun. What we can do is, we go back to the roots, Sige. we campaign for our candidate. Wala rin naman tayo, kasi hindi rin naman tayo papansinin ng mga mainstream media because, lahat masang Pilipino man tayo. So we do what we do best. 2016, anong ginawa nyo? Tangay na, yan na naman yung Duterte brand ng politics no? Masang Pilipino tayo Tandaan nyo masang Pilipino tayo. Puta, nakita nyo yung bahay ni Pulong, ang laki, di ba? Ang taas ng bakod. Masang Pilipino ba yun? Yung bahay mo, hindi pa nakikita. Hindi pa nakikita yung bahay ni Baste, no? Pero, bahay po ni Sara Duterte. Sangkatutak po sa Davao. Ilan ata? 14. Tapos meron siya sa Metro Manila. Masang Pilipino ba yon? Si Digong. Alam niyo yung bahay ni Digong? Ancestral house pa lang po yun. Pero meron pa siya mas malaking bahay sa isang exclusive subdivision sa Davao City. Tapos sabi niyo, masang Pilipino tayo. Come on, Baste. Bobo lang maniniwala sa iyo. Tingnan nyo nga Si PBBM ba sinabi niya masang Pilipino siya? Si Presidente Bongbong Marcos, sinabi ba ni Presidente Bongbong Marcos na tayong mga masang Pilipino ay masyado nang apektado sa krisis na nangyayari? Putang na. Baka pag sinabi ni PBBM yun na siya ay parte ng masang Pilipino, baka kung ano masabi ko sa kanya. Kasi hindi nang bobola yung presidente. Alam niya na siya ay hindi parte ng masang Pilipino. Pero itong mga Duterte, mga kababayan, alam naman talaga natin na socialite yung mga hayop na yan, nagpapanggap sila na parte sila ng masang Pilipino para sa kanilang politika. Di ba? Ako naisip ko pa lang, no? Sobrang, ginan nyo si Sara may mga picture na kumakain ng street food sa Baclaran. Di ba? Masang Pilipino Si Digong, meron siyang picture ng birthday niya na merong cake na kanin. Yun naman pala, may lechon sa gilid. Bolero. Akala mo man kung sino matapang, takot naman kay General Torre. Wala rin naman tayo, kasi hindi rin naman tayo papansinin ng mga mainstream media because, lahat masang Pilipino man tayo. Masang Pilipino man tayo. So we do what we do best. 2016, anong ginawa nyo? Walang campaign materials na mabibigay yung tatay ko? Anong ginawa nyo? Kayo gumawa sa sako. Then this will be 2016 all over again. Let's reclaim the country and give it back to the people. Bugok. So, ibalik daw ang bansa ito sa sambayan ng Pilipino, ganun ba? Ibalik. By the way, no? So, kung ibabalik po
sa dati, well, ayoko ng ganon kasi puta, patayan na naman yan, sigurado. Di ba? Tapos, itong mga nakakulong, palalayain po yan. Yung mga nagtatago, uuwi ng Pilipinas po yan, lalabas na naman po yan. Kayo, papapahig ba kayo na pag nanalo si Sara Duterte, babalik ng bansa si Harry Roque na parang wala lang? Di ba? Hindi nga kayo. Papahig ba kayo ng ganon? Pag nanalo si Sara, si Bantag lalabas sila na parang wala lang, thank you. 6 years nang nakalipas, tapos na, thank you, wala lang. Oh, si Tevez makakalaya. Oh, balik pogo na naman, di ba? Kaya nga eh. So yun mga kababayan, no? So kayo po, no, masabi nyo nga po dito, sa drama na naman po ni Baste, no? Actually, pag ito napanood ni General Torre to, tatawanan siya nito, sigurado. Di naman, siguro naman. Kung makapagsalita ka, naman tapang, duwag naman. Yun na, so iwanan muna natin yung topic na yan, no? Kasi ito pag-usapan din natin to, no? Reaksyonan din po natin to. May video dito eh.